Ito ang City of the Dead ng Russia. Sa unang tingin ay aakalain mong ang mga strukturang ito ay maliliit na bahay. Pero ang totoo, ito ay mga libingan. Dito nakahimlay ang mahigit 10,000 na mga patay at ilan sa mga bangkay ay hindi naaagnas. At alam mo ba, ayon sa mga locals, ang sinumang pupunta sa lugar na ito ay hindi na daw makakabalik ng buhay. Totoo kaya ito? Sa Indonesia naman, kakaiba rin ang kanilang mga libingan. May libingan na puno ng tila buhay na mga manika at meron ding puno na ginawang libingan. Bakit kaya ganito ang kanilang mga libingan? Sa liblib na nayon ng Dargov sa Republic of North Ossetia sa Russia, matatagpuan ang isang sinaunang libingan na kung tawagin ay City of the Dead. Nakatayo ito sa 17 kilometers na lambak sa mga kabundukan ng Caucasus. At dito matatagpuan ang halos 100 na libingan kung saan nakalagay ang labi ng mahigit 10,000 na patay. Ang mga libingan ay may bubong, bintana at ang iba ay umaabot pa ng hanggang 4 na palapag. Kaya para talagang mga bahay. Hindi sigurado kung kailan itinayo ang mga libingan. Pero ayon sa mga eksperto, posibleng ang mga naunang crypt ay ginawa noong 12th century. Maraming teorya ang naglabasan kung bakit naitayo ang City of the Dead. May isang teorya na noon daw 13th century Mongol Tatar invasion dahil sa kakulangan sa lupa, kaya sa ibabaw ng lupa na lamang itinayo ang mga libingan. Ayon naman sa isang teorya, ang struktura ng City of the Dead ay naaayon sa tradisyong Indo-Iranian kung saan sa ibabaw ng lupa inililibing ang mga patay bilang pagpapakita ng respeto sa lupa. At may isang teorya din na nagsasabi na noong 18th century, isang epidemya ng kolera ang tumama sa Ossetia. Ayon sa alamat, ang mga biktima daw ng malubhang sakit ay pinarusahan ng ancient gods dahil sa masamang pagtrato nila sa isang babae mula sa nayon ilang siglo na ang nakalilipas. Ginawa daw nila ang mga strukturang ito bilang quarantine area. Dito nila nilagay ang mga mamamayang dinapuan ng kolera. Habang naka-quarantine ay dinadalan sila ng pagkain at hindi sila maaaring lumabas. Ang iba naman na walang pamilyang mag-aalaga ay nanatili sa mga bahay libingan kung saan mabagal nilang inantay ang pagdating ni kamatayan. Ito ang dahilan kung bakit mukhang bahay ang mga libingan at may mga bintanang daluyan ng hangin dahil ang mga patay na nahimlay pala dito ay matagal pang naghintay bago mamatay. Ang ibang libingan rin dito ay may taglay na iba pang misteryo. May mga libingan kasi na nagtataglay ng mga kabaong na korteng bangka kahit wala namang mga ilog na malapit sa lugar na iyon. Ang iba ay may kasama pang sagwan. Kaya hinihinala na marahil ay pinaniniwala ang kailangang maglakbay sa ilog ang kaluluwa ng namatay para marating ang langit. At ang isa pa ngang nakamamangha dito, mayroon ding ilang bangkay na hindi naagnas. Ang mga mummified corpse ay nanatili pa ring buo ang laman. At alam nyo ba, ang bawat libingan dito ay may balon sa harapan. Bakit? Pinaniniwalaan kasi na paraan ito para malaman kung nasa langit na ang patay. Kapag naghulog ka daw ng barya dito at tumama sa bato, ibig sabihin ay sa langit na punta ang namatay. Dahil sa maraming hiwagang bumabalot sa kakaibang libingang ito, hindi nakapagtatakang maraming locals ang naniniwalang ang lugar ay isinumpa at ang sinumang pumunta ay hindi na makakabalik ng buhay. Pero ang paniniwalang ito ay hindi naman talaga totoo. Ito ay dahil lang din siguro sa nangyaring epidemya noon na umubos sa 90% ng kanilang populasyon, kaya nasabi ito ng mga locals noon. Ngayon ay meron din namang mga bumibisita sa City of the Dead, pero dahil na rin sa lokasyon at sa mga nakakatakot na kwento tungkol sa lugar na ito, kaya siguro konti lang ang bumibisita. Sa Indonesia naman ay mayroong isang kakaibang kaugaliang sinusunod sa paglilibing ng mga sanggol. Sa Tanah Toraja, isang liblib na lugar sa bulubunduking rehiyon ng South Sulawesi, isang kakaibang ritual ang kanilang ginagawa. Sa halip kasi na sa ilalim ng lupa ilibing ang mga ibinalot na sanggol, ay ibinabaon nila ito sa mga butas na inuukit nila sa katawan ng puno at tinatakpan ng palm fiber.
Naniniwala ang mga taga-Toraja na ang isang sanggol na namatay sa edad na wala pang 6 na buwan ay kailangang ibalik sa sinapupunan ng ina. Ang Tara tree na mayaman sa katas ay nagsisilbing pamalit sa gatas ng ina, kaya ang mga puno ang itinuring na perpektong himlayan ng mga sanggol. Tinatawag nila ang kakaibang ritual ng paglilibing na ito sa mga sanggol na kambira. Sa tradisyong ito, pinaniniwalaang ang mga sanggol ay mas pure kaysa sa mga matatanda at ang kanilang mga katawan at espiritu ay sisipsipi ng puno at patuloy na lumalaki kasama nito. Meron pang isang tradisyon ang mga Toraja ng South Sulawesi. Ito ay ang paggawa ng tinatawag nilang tau-tau. Ang tau-tau ay tila mga manikang nilikhang kamukha ng mga namatay. Ito ay kumakatawan sa mga espiritu na pinaniniwala ang patuloy na nabubuhay sa kabilang buhay o ang kaharian na tinatawag nilang poyo. Ang material na ginagamit para sa tau-tau ay kumakatawan sa estado sa buhay ng namatay. Para sa mga may mababang katayuan sa lipunan, ang tau-tau ay maaaring gawa sa kawayan. Kapag mula sa middle class naman ay sandalwood o rando na kahoy ang ginagamit. At kapag higher class o royalty, ang material na ginamit para sa tau-tau ay mula sa puno ng langka. Bukod pa rito, kadalasang ginagamit ang sungay o buto ng buffalo para sa eyeballs. Kakaiba man ang mga tradisyon ng iba't ibang kultura, malinaw ang pagpapahalagang ibinibigay sa mga namatay. Isang tradisyon ng pagrespeto na dapat lang ibinibigay buhay man o patay. Kung nagustuhan niyo po ang content natin today, paki-comment po ng yes. This is your Ate O from Our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!